Yo, welcome back sa Legal Theories, ang nag-iisang podcast kung saan tuturuan namin kayong i-level up ang diskarte nyo pagdating sa mga babae. Kami nga pala ang mga host ninyo. Ako nga pala si Lay. Ako si Bluff. Nag-choke ka. Yo, I'm Pin. Hey, I'm Chase. Yan. And together we're The Legal Theories. Legal Theories. Let's go. Hey! Ganun ba yung ina-expect mo, pre? Let's vote in. Together we are. Let's vote in. Parang ganun eh. Ay, akala ko yung yung kuwela na pagkakasabi. Legal Theories. Ang tagal nating nawala, gag. 2 weeks. 2 weeks, brother. Shit. Nakakainis nga eh. Parang, wala tayong talagang Disiplina. No, tol, gago. Yung busy lang. Oh, my. Hindi busy. Pero kasi habang mas nagle-level up tayo, tingin ko mas pabisi ng pabisi. Kaya parang dapat talaga naglalaan tayo ng discipline, no, tol. Sa, di ba? Lalo pa paano pagka, kunyari, multi-millionaire na tayong apat, gano'n, di ba? Mas busy na tayo nun. Yep. Ay, tol, nasira yung NLEX ko. Sa tayo na mayroon ng NLEX. Highway. Oo. Astig yun kung gano'n. Anong mga topic natin ngayon? Ang topic natin, mga kakaiba, medyo iba nga tayo ngayon eh. Pero magaganda, tol. Magaganda, pre. Pero bago ang lahat, kamusta muna kayo mga theorist natin? Kayong mga host muna. Oo, mag-umpisa tayo kay... Sino ba ba? Kay Chase. Sino ba ba? Titingin din sa akin eh. Chase muna. Kamusta, Chase? Sa akin, brother. Ayos lang. Kaso marami akong na-realize eh. Parang yung generation ngayon, yung ngayong era, parang masarap mag-game eh. Ewan ko, masarap o madali. Ganun. Kasi parang, makikita mo pa nga lang yung mga kanta ngayon eh. Parang, binabago yung isip ng mga kabataan dahil sa kanta, bro. Puro about cheating, about one night stand, hook up, ganun. Hook up culture, no? Na-normalize, no? Yung una ka nag-enjoy ako sa yung sa gengking na mga kanta, pre. Tapos napapansin ko yung kanta parang pinopoison nila yung utak ng mga kabataan, brother. Oo nga, na-normalize na din eh. Hindi lang sa kanta, sa movies, tsaka sa basta sa influence talaga ng social media tas media. Pinasok na ng maski mga pambata, pre. Oh, solid. Pinasok Diba? na, grabe. Diba? Kahit pambatang movie, akala mo yung G-rated lang na movie. Pero, may mga subliminal ba? Meron. Solid nga ngayon. Ibang klase na. Solid may mga ang visit, subliminal no? message sila dun sa May naisip ka mga example ng gano'n? Yung Marami, bro. Ano na yung... Sa Disney. Hindi Disney, pre. Yung yung Netflix original. Yung sausage? Hindi yun, pre. Matagal na yun eh. Yung shifter. Oo nga, tol. Solid yun. Yung nag-shift siya ng kung ano-ano. Ano ba doon? May ano bang message doon? Yung message doon, pre, okay lang yung bading. Ganon. Ay, hindi ganon din yung sa akin, tol eh. Yung ito mismo natatandaan ko sa Jurassic Park Camp Cretaceous. Ganon. Parang, cartoons yun na Jurassic. Tapos, sa end ng season, may naghalikan yung dalawang yung tomboy pala sila, parang gano'n. Tapos, yung 13 Reasons Why nga eh, parang, mas madami ng bading na cast kesa sa straight, gano'n. Hindi naman kasi, okay na nga yun. Andyan na nga sila, existing na nga eh. Pero po-promote pa. Oo nga. Ayun yung ayaw na ayaw eh. Pinasok pa sa mga pambata. Oo nga, tol. Bata pa yan eh. Hindi naman namin kaya pinapakilaman eh. Yung nagsi-shift, nakalimutan ko kasi yung title nun eh. Pero, grabe naman yun. Wala pang muwang, tapos papanor. Bakit sila nagkikiss? Okay lang pala talaga yun. Si Avatar Korra nga eh, di ba? Wait lang, brother. Tomboy yata. Sino ba dito may mga kapatid, pinsan na Na bata ganun? Tinuturo na ba yun? Yung sa, di ba, boy, girl lang yung ganun dati? Tingin ko, hindi natin dapat i-adapt yung sa Western culture pagdating sa mga ganong bagay. Sa kanila ganun na eh. Ganun na sa kanila. Dito sa Pinas, wala pa? Wala. Sana hindi na magkaroon. Sana wala. Dito sa Pinas, wala. Oo nga, sa view nga na ganun, tol, parang na-appreciate ko ng sobra yung Islam. Oo. Tsaka yung mga Islamic country, ganun. 'Di ba pagka kunyari may bading ganun, tangina, pugot ulo ka agad. Hindi kasi, para sa akin talaga, tol,
tawag dito, kung ibabash nyo ako, mag-Muslim na lang ako. Tanga, subukan nyo ako yung bash doon, gago. Muslim versus LGBT. Parang ganun. Walang papalag sa'yo. Muslim, culture or kung Muslim, yung buong whole ng Muslim versus LGBT, parang ganun. Wala. Parang ang laki nga ng respeto ko tuloy sa Islam, tol. Nung simula nung napansin ko yun, tol, na parang pag may sinabi sila talagang sinusunod. Ewan ko nga kung ba't ganun sa mga Christians, tol, parang bigla-biglang nagbabago ng ngayon ng mga pananaw, depende timely. Pasok ngayon to eh. Dito muna tayo. Mas mapapansin mo din yan, mas parang makikita mo na talagang power yung hinahanap. Ginamit na yung religion para sa power. Makakakontrol ng majority. Pang-influence, tol, no? Isipin mo, may isa dito sa Pinas, may isa kung kahit hindi siya ganun ka hindi maganda super yung background niya sa studies, sa mga accomplishments sa ganun, pag-aaral. Gustong-gusto ko yung pinaninindigan niya pero nagbago din kasi sabay siya sa Agos. Sumabay sa Agos. Biglang sabi, okay na ganito, sinusupport niya na yung ganito. Kaya makikita mo na talagang timely sila, sinusunod nila yung ganito kasi dahil sa influence and power. Oo, siguro nga dati yung Catholic Church, stricto naman sa mga ganun eh. May time na ganun, tol eh. Nung bata ko, huwag kang bading, kasalanan yan, parang ganun. Tapos ngayon parang okay lang pala, joke lang, ganun. Pero yun na nga eh, tinanggap naman natin, hindi naman tayo okay na, nandiyan kayo. Pero parang wag off lang. I-promote na parang ipipilit nyo sa amin. Yun yung off. Okay lang, itanggap mo. Wala na nga kami pake, okay lang, edi magbading ka nung salamat kasi binawasan mo yung bawas ng competition. No. At least, ikaw gusto mo rin yung mga legit na lalaki. Oo. Jadi, thank you na lang. Pero ipupush nyo pa sa amin yung ideals ninyo na at saka yung mindset nyo. O ipupush nyo sa mga bata, wag na lang sa mga katulad namin. Wag na, putang ina. Parang sa blank bata. canvas kasi yung mga bata mga kids eh. Kung anong na-implant sa utak nila, parang mag-grow yun eh. Tingin ko, gagano mo nang pag minor, bawal pang sa mga ganun. May ma-influence sa ganun. Na-expose. Wag no. Kasi tanggap mo naman eh. Okay lang, bading ka, tol. Kasi may mga, naman kaibigan naman akong mga ganun, tol. Pero pag nakakatuwa pa rin kasi yung mga kakilala at kaibigan na nasa ganong community, LGBT community, matitino eh. Matitino. Tsaka, pero pag kayo ipopromote mo na yung ganun, parang tayo nga, hindi nga natin pinopromote maging lalaki eh. Diba? Diba? Saan ka nakakita ng ganun, tol? Maging lalaki kayo. Diba? Ninonormalize. Itong gawin mo. Saan ba natin na kita yun? Inonormalize yun yung pagiging lalaki. Ganun. Ngayon lang eh. Ngayon, kasi masyado na nilang, pinupush yung mga, kunyari, yung feminism, tapos yung pagiging bading. Doon naka-highlight kasi. Masyado nang pinupush doon sa kabilang spectrum. Kasi syempre, natural order of things, babawi din. Kaya ngayon, nagkakaroon na ng mga parang Andrew Tate, gano'n. Mga sobrang, toxic masculinity. Toxic masculinity na. Yun yung term nila eh. Pero hindi toxic siguro yun pag si Andrew Tate sa akin. Nagme-make sense palagi yung mga almost all. Though, kasi di natin maalis na lagi siyang exage. Oo nga, syempre alam natin yun kasi matalino tayo. Tsaka sinabi naman na din niya yun eh. Inamin niya na din. Diba? Pagka ibang mga tao kasi, hindi makikita yun ng mga normies. Agree ka ba dito? Hindi. Parang, andun na lang. Wala nang pake sa gray area. Laki ng gray area. Yung, napunta tayo doon kasi tinatapik niya yung mga bagong babae, generation ng mga babae ngayon, brother. Ang lalandi nila ngayon, no? Totoo? Oo. Pero dati naman ng malandi, pero parang mas open lang powers talaga ngayon. Powers. Habang nag-aning generation. No? So parang yung kung nagkanak tayo ng lalaki, basic na lang sa kanya yung mga naisip ko nga din, brother, yung dati, 'di ba? Marami daw fuckboy. Anong era na yun? Basta marami yung fuckboy na era. Parang 2016 ganun. Mga ganun. Isipin mo, maraming fuckboy. Ibig sabihin marami siyang na-fuck. Marami siyang na-fuck. Kasi marami siyang hoe. Kaya mas marami talagang hoe kaya sa mga fuckboy, brother.
sa bagay, no, hindi naman lahat fuckboy. Saka yung mga fuckboy, nadali lang nilang na-fuck yun kasi G din naman yung ibang babae. Yung iba hindi naman nila talaga minamanipulate or kaya inaano. Oo, Kaya parang naisip ko, mas marami talaga yung Parang ano lang. parang ikaw. Parang ano lang. back to you pa. Back to you. Parang ano lang, simpleng concept lang ng supply and demand, di ba? Yeah. Meron nga yung sa may Twitter, parang thread siya ng puro nudes na babae. Meron dong parang matanda na, siguro 60s ganun. Meron? Nag-tweet siya doon, sabi niya. Astig, sabi niya. Ako, kailangan ko pa ng 3 dates para makakita ng panty, sabi niya. Ngayon, pagka-open ko ng phone, meron na, sabi niya. Oo. Makangas yun Tulad sa OnlyFans, di ba puro babae naman yung mga pumapasok sa mga Halos, ganong work? Oo nga eh. Hindi ko nga alam kung talagang fully support ko yun kasi mali siya. Sa paniniwala ko, parang kay God, ganun, parang magagalit siya pag tinanggap ka pero kasi prophecy na din ni GOD na mangyayari talaga yung mga ganun, kaya parang let it happen, tas reap the benefits na lang, parang ganun. Oo, syempre. Anong mumukmo ka sa gilid? Kasi puto, Powers powers na. Powers na. Pok-pok na lang. May OnlyFans si ganito. Hindi pala sila pure. Ganun, di ba? Wala nang virgin. Oo, di ba? Syempre, Bakit ka mag-focus na lang dun sa Hindi, reap mo lang yung benefits nga na makukuha mong pwede. Easy to get pala lahat sige, get ko kayong lahat, parang gano'n. Less effort, di ba? Hindi tulad dati parang mas mahirap pa Nagets ko nga lalo yung yung matatanda nung bata pa tayo. Sabi nila, kasi sa inyo ganito mas paano na kayo dati sa amin ganun Ngayon tayo, hindi naman tayo super tanda pero nasasabi natin yun sa mga mas bata sa atin. Oo. Diba? Parang, totoo, powers talaga. Nakalagay naman kasi yan sa Revelations Hindi okay yung mundo. Papangit talaga yan. Oo nga, no? Oo nga, no? Kaya dapat, magaling ka. Oo. Mapag-iwanan ka. Mapag-iwanan ka, bro. Oo, kasi, cruel ang mundo tol Ano bang counter ng cruelty? Mas cruel. Oo. Diba? Parang apoy, diba? Ano ito? Kalabanan yung apoy sa apoy. Ganun ba yun? Mas malakas na apoy. Mas malakas na apoy. yung mga technique ng firefighters na nakalimutan ko na din. Nakalimutan ko na yung term. Anong firefighters Hindi, yung mga bumbero, pre. Kapag kakalabanin nila yung apoy ng mas malakas na apoy para kabilang apoy. Oo, naano ko din yun. Totoo ba yun? Totoo yun. Para ma-extinguish yung fire? Hindi ko na alam yung term. Nakalimutan ko na din kung anong tawag Pero ganun yung Sinabi yun dun sa Benten Heat blast. Doon ko din na episode 1 ata gago, yun. Hindi ko na maalala. Doon ko din natatandaan. Oo, doon din. Kaya hindi ko alam kung anong memory nito. Baka Benten din. Sabi ni Grant pagawa siya ng isa pang apoy para nakalimutan ko na yung term basta yun. Comment nyo guys yung mga dyan. Hindi pa ako dun pero natatandaan ko sa childhood doon. fans. Parang nga yun pala yun. Yun pala yung memory na yun. Nakatanim sa subconscious natin ngayon lang na buksan ulit yung door nun. Yes sir. Ang first topic na ba tayo? Sige. Ako lang kinamusta niyo, hindi ko kayo kakamusta. Sige. Ako, kamusta ba sa wala? Kamusta ka ba, Blau? Oo, madami din akong realizations lately. Tulad ng? Dapat pipiliin mo din yung circle mo talaga. Ay, totoo yan. Ano bang tawag dito? Nakita mong cons nun recently? Magandang pros kasi syempre malaki yung circle mo, ganun. Madami kang connections. Pero meron ding cons meron yung mga taong parang walang respect sa friendship. Parang si Pini kasi, 'di ba, yung sinasabi mo sa akin, Pini, pag may naagrabyado kang tropa, ready ka nang may pagbasagan ng bungo. Oo, pre. May mga tropa kong nakilala lately na tatablahin ka nila Normal yun. Cruel ang mundo Normal yun, pre. Oo, di ba? Normal yun. Normal yun. Late ko lang na-realize. Tatablahin ka. Normal yun, pre. Kaya nga, yung ganun kong ugali, parang downfall ko yun. At saka ko yung tawag dito. Parang weakness ko nga weakness yun. Strength na weakness ko nga yun Hindi rin. Para sa akin. Strength and weakness ko yun, pre. Kasi, basta magustuhan ko yung isang tao na tapos tinuturing ko siyang kaibigan tapos tinuturing niya din akong okay.
Ganun na din agad. Manghahampas ako o kaya mambubugbog ako, pre. Ganun, pre. Pero pag ako yung napaaway, panigurado, hindi niya kayang gawin yung mga kaya kong gawin, pre. May mga nananabla sa'yo recently. Balik kung useless naman. Oh, kinat off ko na eh. Basic. Kailangan ba Sino bata? ba? Bye-bye. Dito na ako sa mga legit, di ba? Oo. Mamaya makita ka niya sa TikTok, ay sayang, pinakinaibigan ko pala talaga dapat yun. Ikaw, boss? Kumusta ako? Boss Day, kumusta? Kamusta bang, Kumusta ka ba? Wala akong maisip puro bumibili lang ako ng figure. Ox naman ang life lately. Ox naman ang life lately. Ox naman. Bili lang. Ako, okay naman, pre. Na Happy walang bagong realization pero reminder. Mga reminder na talagang hindi lahat is kayang pumantay o kaya kahit hindi man kayang pumantay, hindi nila maiintindihan yung kapag mas mataas yung Capabilities. wisdom mo Wisdom. kaysa sa kanila. Knowledge and wisdom. Kasi kahit naman hindi mo sila kapantay, minsan magigets. Pag kaya nilang sumabay. Pero meron talaga na hindi kakayanin kahit kagets man lang ng konti. Yung talagang What more na makasabay? yung talagang zero. Zero. Meron talaga. Reminder. Parang nasampal ako ng ganun nung oo nga, alam ko naman na to, pero salamat sa reminder. Naulit, parang. Mali pala yung kamusta? Kumusta? Ku dapat. Oo nga, kumusta? Late ko lang din nalaman. Late, Kuryente. KO. KO? Hindi KU? Totoo? Oo nga. Ewan ko din kung sino bang mga Hindi ko lang nagtuturo. yan. Pero, yun na parang narinig yun. Yun na yung Kuryente. yun yung, ewan ko, sasabi lang sa school, malay mo, bobo pala yung teacher ko, di ba? Kasi mula pagkabata ko, KU yun kuryente. Ako din. Yung yung sabi nila nung bata ko, yung appear daw. Up here. Kasi yung Time yung first. kapag hindi ka mapahulaan, sirit na. Share it. Share it ba? Ano yung time first? Time freeze. Time freeze. Time freeze yun? Sabi, yung mga pinagbulan daw. Time Grabe. freeze. Time freeze. Time first. Time freeze. Oo nga, no? Solid. Magaling mga Pinay. Mga Pinay talaga solid Kutsara. Odin ka? Never mind, pre. Anong Yung Odin? Baka. Anong tawag dito? Tara na ba? Dive deep na tayo dun sa first topic natin? O may gusto pa kayong isingin, tol? Mag-ads, gano'n. O nga pala, bili kayo ng ligaw to your face mask, gano'n. Limited stock. Wala naman, wala. Wala ako. Bluffers. Mag-shoutout ako. Sige, shoutout. Shoutout sa ex ko kaki. Yan. Nagpaad. Gusto ata ng Gabi lang. tapik ulit. Gusto matik yung Double ng bluff. Gusto niya ng double top. Grabe pero 4 years. Tapos, Ngayon lang ulit. Napanood ko sa TikTok. Ay, sikat na pala. Ay, gago, sino bang ex? Una. Ay, okay. Ay, oo nga pala, kanina ka pa parang Hindi ka agree kasi nabanggit ko ex. Wag na. Parang, okay. Hindi naman gagi. Nag-enjoy lang ako dito, pre. di ba't mababalikan? Nalito lang ako. Hindi si W. Negats yan sa dapat. Tara na, first topic. Topic. Ang first topic natin ay ano ba talaga ang definition ng matalino? 'Di ba? Parang taong academically inclined ba? Or ang taong street smart or mas maraming alam sa way of life ng buhay? Ano ba doon ang talagang matalino? Ay, may choices lang doon sa dalawa. Hindi, siguro parang siguro broad category. Kung madadagdagan mo pa yan, siguro malamang meron pa yan. Ako dati nung nag-aaral ako kasi matalino ako sa school. Top 1 ka, di ba? Ang iniisip ko dati, matalino ako. Kasi magaling ako sa school eh. Matalino ako, sabi ko. Tapos, parang napatagal, naisip ko,
hindi pala pagiging matalino to. Magaling lang akong parang mabilis lang pumasok sa utak ko yung words ng teacher, ganun. Kaya pag exam, ganun, may nailalapag ako sa test paper. Di, matalino ka pa din, pre, kasi pumapasok din naman sa utak ng iba, pero hindi nagre-retain. Hindi. Sa tingin ko yung ganun talent siya, bro, eh. Kaya nga may mga sakit na ADD tapos ADHD. Ano yung ADD? Attention Deficit Disorder. Hindi nila kayang parang focus kulang sila sa pansin yung mga ganun. Paano pag niloko ka, no? Di tsaka baka iba-iba lang din ng terms, ganun. Totoo naman talent yun. Yung ibang tao pwede nilang sabing intelligence, ganun. Pero baka mas accurate nga talaga yung talent. No, na talented ka sa academics. Magaling ka mag-memorize. Mga ganun, no. Makakabisado mo agad yung nabasa mo. Pwede mo isulat sa next exam. Ganun. Skill. Kasi talent parang hindi laging kasi acquired, Hindi skill din parang Yeah. Skill sinasanay, diba? Kaya sinabi kong baka mali-mali lang. Iba-iba lang ng terms. Iba-iba lang ng terms. Pero nandun naman yung point. Andun naman yung thought Kayang kainin. Pero skilled silang tama, talented silang mag-aral. So, skilled silang mag-aral. Halos same. Pero hindi pa rin. Hindi pa rin. Madaldal ako, sorry na. Tapos, after ko parang nahimay, na yun yung dati kong definition ng matalino. Nag-search ako, pre. Parang mga pinakamatalinong tao sa mundo na nabuhay, sabi ko. Oo. Lumabas yung mga philosophers, bro. Sila Plato, ganun. Relative to who? Matalino daw sila sino nagsulat kaya no? Kaya nga inisip ko, paano mo nasabi tong matalino? Mas marami akong alam sa kanya. In comparison sa parang, syempre marami ng discoveries ngayon. Patay na yun. Oo nga, patay na, hindi na siya nakasabay. Hindi na nakasabay. Iwan ka dyan. Dyan ka lang. Tsaka yung sa atin, pinagsama-sama na sa kanila. Updated pa, tas improve. Pinagsama-sama mo na yung mga lumabas na yun. Malamang sa malamang. Sasabihin niya na mismo yung, sample ko din mamaya, makukuha na yata. Sige nga. Tapos, ang pinaka-last kong nakita is, kasi after nun, hindi ko pa rin, parang mahanapan ng parang common sa kanilang lahat. And then dun sa Bible, si King Solomon, sabi nila matalino siya. Paano siya naging matalino? Kasi, yung mga tao lumalapit sa kanya, humihingi ng advice, tapos inasnap, makakagawa siya ng something creative na sagot dun sa problema. Masasolve niya. So, basically, ang matalino, hindi yung... Na ngayon para sa kanya. Hindi yung... yan. Salamat sa clarification. Hindi yung, kunwari humingi ako kay Solomon ng advice, natuto ako at ginawa ko. Magiging parang matalino na din ako kasi ginawa ko yung mga sinabi niya. So, ang matalino para sa'yo ngayon is yung nagke-create ng mga non-existent pa. Hindi lang naman non-existent. May mga existent din na bagay. Pero parang masabi mong smart. Non-existent. Creativity yung sinasabi niya. Paano ba yan? Kasi parang yung kunwari naisip ni Solomon na problem is yung the best way na ma-handle yung problem. Although, may mga taong nakaisip na rin nun. Pero parang natagalan pa silang isipin. Parang si Solomon inasnap. Naisip niya agad yung Or kung sasabihin mo to sa mag-isip nga kanya ba example. Pero, kunyari, ano bang sagot sa paano mo papakiligin yung babae or best way to respond sa text? Wala pa namang checkmate nung time na yun di ba? Tapos, naging creative ako na tama, na nag-create ng non-existent thing. Parang di pa nag-exist before. Tapos, na-create ko yun, nag-solve ng problem. Parang ganun yung ginawa ni Solomon dun di ba? Naging creative siya, naging matalino. Pinaghanan niya talaga yung utak niya. Parang, which is effective din yung naisip niya. Gumana. Iba kasi yung yung na-memorize mo inaral mo yung formula ni Einstein, pero siya mismo yung gumawa. Yan ba lang din yung sasabihin ko Pareho sabi ko kaya inunahan na kita Sumingi na ako Sino ba talaga ang matalino? Yung mga top 1 sa klase nyo kung nag-aaral pa kayo? O yung mga nag-success sa buhay. Na nag-aaral o yung gumawa ng mga inaaral nila. Syempre. Sino matalino doon? Yun, creative sila Nag-create sila hindi pa nag-i-exist. Kung matalino talaga yung top 1 nyo, dapat
siya yung nagtuturo ng mga bago na meron silang ito yung aralin nyo. Although pwede naman din siyang mag-gain ng knowledge, maging knowledgeable siya sa pag-aaral dun sa mga... Hindi ba pero tapos mag-create din siya ng bago. Matalino yun yung ginagamit niya yung mga knowledge ng lahat. Matalino din yun. Matalino siya sa way ina-apply niya. Tapos sa kanya gumagawa siya ng something na bago. May example nga din ako na... Pwede rin yun. So parang ganun tol, naging creative din siya eh. Tulad ko, pinadali niya yung pinadali niya ako academically inclined o kaya may problema ako, di ba? Kaysa mag-isip ako, maghanap ako ng magaling doon. Tapos gagamitin ko siya. Di ba? Creative yun. Okay. Pero parang matalino ka din na way na naghanap ka ng solution mo na gumagamit ka ng iba. Creative yun, brother. Okay, parang wit, ganun. Creative siya kasi ang tawag dito, yung ganong system yung parang, paano ko ba ito mapapadali? Hindi ako magaling dito eh. Ganun. So, kuha ko ng advice sa experts. Tapos nagkapag-create siya ng system na na convenient sa kanya, tsaka lagi niyang nagagawa, 'di ba? Kaya ginamit niya. Sa ganung paraan naging creative din siya. Nag-create siya ng efficient and effective. Ganun. Yung top 1 nga nila mami dati, nasa palengke na lang ngayon. Pero alam mo, may mayaman din doon. May kilala kaming Hindi, siya. Ranger doon eh. Di ba? Oo, pala. Sila ko Kailala natin. Ang parang, parang snap sa palengke, malaki palang kitaan doon. Malaki pala. Hindi ko alam. Malaki. Laman ko lang din. Malaki, depende kasi brother kung malaki supply mo, ganun. Hindi, kung paano nagagawin yun. Yung example ko na connected sa kanya, pre. Matalino yung mga taong, ito kasabihan lang, sabi, matalino daw yung mga taong natuto sa experience nila. Pero, syempre, sinong mas matalino yung natuto sa experience ng iba? Kasi mas basic na, no? Kasi, hindi niya na kailangan pagdaanan yung hirap. Kasi nakita niya, ay ito, ganito yung finesse niya. Ngayon, yung natutunan nito, iwasan ko yun. Iwasan niya, apply niya yung mga natutunan niya dun sa isang tao. Parang ganun. Oo nga, para less, saves the hassle. Saves the hassle na. Which is hindi mangyayari kung bobo ka. Wala kang capability na makinig. Syempre napakinggan mo, wala kang capability na i-analyze pa sa utak mo kung paano siya nakapunta sa ganong sitwasyon yung nagkikwento. So, imbis na kunin mo yung advice, hindi mo susundin. Kasi tanga ka eh. Di ba? Pero yun nga, di ba, dapat ngayong generation, mas matalino na kasi marami ng information na sa dati na nakuha nila eh. Dami ng information na yun. Kaya nga parang yung mga imposible, naging imposible na yung cellphone na. Nandun camera, MP3, MP4, internet, computer. Nandun na, di ba? Parang parang fiction nga. Work of fiction yan dati. Tapos ngayon sobrang dami ng information pa. Naging advanced na, di ba? Hindi ka na magugulat kung may ganito, may kahit bumalik ka nga lang ng early 2000s eh. Early 2000s lang, magkwento ka doon, sabi mo, oy, pwede, naglalaro ako sa cellphone tapos may internet. Parang titingnan ka na parang baliw din eh. Nakapag League of Legends ka sa magli-League of Legends ako. Ano yung League of Legends? Tapos ano yung cellphone na may internet? Sa PC lang yan eh. Gaganon sila eh. May broadband stick pa dati. Gaganon sila. Yung niluload pa nga natatanda. Hindi. Dial up. Yung matawag doon? Dial up. Grabe, hindi ko nabutan yun. Dial up na kasi dial up. 30 na. Okay lang, baby face naman ako kahit anong age ko ngayon. Cutie pa rin ako. Ako pinakamukha matanda sa atin, no? Ay, gata. No, papapayat nga ako tuloy para mukha akong bumata ulit. Tawag dito, tingin ko, totoo yun kasi naalala ko dati nung high school tayo. Pag sinabi mong 29 ka, naniniwala din sila eh. Or 20s, ganun. 24, naniniwala sila. Naniniwala sila eh. Di ibig sabihin ikaw yung pinakamukhang parang matured tingnan dati pa. Pag binabalikan ko yung mga yung mga pictures natin doon. Hindi, mukha akong bata. Mukhang 18, ganun, di ba? Pero nung dati, nung time natin, naniniwala yung mga naniniwala sila eh. Yung mga set. Baka ganun kakagaling manipulate. Mambola na. Gaslight yung time na. Mambola dati na. Baka 24 na ako, 25 na ako, ganun. Kasi mga dati mahilig ako sa mga may trabaho na eh. Although halos useless nga yung mga game ko dati. Pero kasi beginning pa lang yun, beginning.
Ano pa lang yun, parang yung lore ng LT. Lore ng LT. Sisibol pa lang sila. Tsaka nung time na yun, 16 ka, parang wala din pera yung mga kaklase mo eh. Siyempre. Ano bang magagamit mo doon? Dapat talagang minamaximize mo yung utak tsaka yung resources mo doon eh. Kami, minamaximize talaga namin eh. ano yung sa topic natin, tawag dito. So, sa naumpisan mo, Bluff, na hindi ka masyadong believe sa mga academics. Kahit academic ka. Parang weak sila, ganun. Hindi naman so weak. Totoo ba yan na yan ba talaga opinion mo, Tolls? Yan talaga opinion. I'm sorry. Again, Jake. Sa atin na rin. Ano ko nga, isasabihin ko din sana yung about sa mga magaling sa buhay, ganun. Para sa akin, ang dami ding experiences na araw-araw nilang ginagawa ng mga creative ideas para ma-solve yung mga problems nila. Ganun kunyari, pagka may business ka, ganun. Parang, saan nakukuha ng supplier, tsaka paano ako magmamarket. Yung mga ganun, di ba? Tsaka, di ba, naalala nyo, Tol, di ba, nung before, yung pinakaunang negosyo ko, yung parang ang puhunan ko lang dun, parang wala nga social media lang eh. Tapos, pumipera ako ng mga, basta, huwag na natin sabihin. Pero, more than 60, ganun. Pero, bata pa tayo na eh. Tapos, ganun. Yun yung pinaka-umpisa ko eh, diba? Na, tawag dun, parang sobrang wala nga halos puhunan eh. Tapos, pumipera ka ng ganun. So, parang, naging creative ako sa paggawa ng ganun klaseng business model. Parang ganun. Yung sinasabi ko. Kaya, parang yung mga mayayaman, nakikita ko sila na, sila? Matalino. Knowledgeable sila, Tol. Halos pero hindi lahat, Tol. Hindi lahat. Oo. Pero yung mga, alam mo yung mga world leaders, sila Trump, ganon. Tapos, sino pa ba? Sila, Andrew Tate, Bill Gates, ganon, Tol. Yun ang tingin ko talagang mga matatalino talaga, Tol eh. Kasi, ang tawag dito, nung napapanood ko yung mga interviews nila, yung mga sinasolve nilang problem, mga ang lalaki na, ganon. Tapos, kailangan mo na talaga maging thinker ng 100% siguro 200 para masolve mo yung mga ganong klaseng problem, mga world crisis na. Kaya tingnan mo yun yung mga ganon, yung mga ganong klaseng tao, Tol, sila tawag dito, ang lahat ng may isang trait na pare-pareho sa kanila, Tol. Lahat sila parang hindi pa ba natin nasasabi yung thinker dito na term? Hindi pa. Lahat sila thinker. Parang nasabi na ata? Or sa atin lang? Hindi pa. Parang di pa, no? Nasabi na ata. Di pa, bro. Para sa akin, di pa. Yun yung common thing sa kanilang lahat, yung mga world leaders na yun, mga thinkers sila, Tol. Yung parang, siguro short summary ng pagiging thinker, pag may mga matatalinong tao na non-thinkers, pero smart pa rin sila. Ang pagkakaiba lang, kung kunyari, ako, diniskartehan ko yung babae, non-thinker ako, pero smart ako kasi na-discartehan ko siya. Tol, solid, ganito, ganyan. Gito sinabi ko, tapos ganyan, tapos ganito. Parang, yun na yun eh. Pero pag thinker ka, mabe-breakdown mo mismo yung nangyari. Sinabi ko, tapos sinabi niya at this point. Kaya parang nireplyan ko ng ganitong klaseng joke para tingin ko, parang mas detailed. Ano na yung term mo doon, Tol? Yung sa ganong bagay? Yung sa thinker? Kaya pa nilang, yun lang din, breakdown. Kaya nilang i-breakdown yung mga nangyayari. Ganun. Yung the reason behind that. Parang, kunwari ako, non-thinker ako. May naging mga babae. Sabi ko dun sa babae, ikaw ba yung masungit? Kanina ka ako. Anong sabi ng babae? Hindi ako yun. Nag-game ko siya, ganun ko lang. Pero pag thinker ka, sabi ko mukha siyang masungit. Bakit ka mo? Kasi para sa subconscious niya, isipin niya, hindi naman ako masungit dapat mabait ako, parang ganun. Tapos na-manipulate nga. Na-manipulate na. Which is, alam ko yung reason behind that kasi thinker ako, parang ganun. Oo nga. Na-unlock yun di ba? Na-unlock yung pagiging thinker. Kasi ako na-unlock ko around grade 11 ko pa noon dati pa. Hindi agad-agad. Ikaw, Pining, ina-unlock mo ata yun ngayon, kama, di ba? O hindi masyado? Tingin ko hindi ko alam. Unlock. Hindi ko, kasi, tawag dito, may sa certain points ng mga ganyang, kunwari,
sa buhay, ganun. Pag napunta ako doon, pinag-iisipan ko ng sobra, tapos maintindihan ko yung mangyayari, pero hindi siya mag-stay sa akin na pagpapa-explain mo ulit sa akin. Basta ang sasabihin ko na lang yung simple term na lang. Hindi ko na mahihimay. Pero pag nandun pa ako, alam ko yung ginawa ko, alam ko kung bakit ginawa ko yun, alam ko kung paano ko hinarap. Pero kapag papaulit mo sa akin, basta ganito ginawa ko, pre. Tapos nung hinarap mo yun, nag-success ka pa rin, di ba? Oo naman. Yun lang din yung point na sinasabi ko na parang hindi porket thinker ka, lamang ka sa non-thinker. Yeah. Nakakatawa kasi napapaghalo natin yung mga conversations natin before. Yung off-screen, ba tawag yan? Tapos dito kayo parang, tino mo, sinabi niya, kayo yung pinopoint ko noon, before. Pero ngayon mo lang bringing up, pre. Yung conversation natin yun kagabi. Yun nga yun. Oo nga. Pero before sa hindi pa naman nila alam yun tol. Di sa mga relate. Wala sila doon. Pero before pa rin yun. Dati pa yun eh. Nakakalito. Kagabi Nalito pa yun. ako tuloy ko ng mga... Yung thinker na sabi na ba talaga natin yun? Dati? Hindi pa ata. Sa tingin ko hindi pa. Nakasama akong episode Oo. Ayo, baka hindi ako kasama bro. Pero sa daily basis, lagi natin nababanggit. Usapan kasi namin eh. Oo. Sinasabi mo na, hindi porket thinker ka, mayroon ka ng privilege na, kung pinakamatalino dito. Oo. Totoo naman eh, kasi, yun, parang fallacy yun, no? Feeling mo ikaw pinakamatalino. Ano na yun, superiority complex na yun. Yes, sir. Katangahan. Katangahan talaga. Delusion. At saka kung talagang thinker ka, magigets mo kagad yun na, ay, trap to. Parang ganun eh. Di ba? So, Tama. Anong conclusion? Anong conclusion? Ang definition ng matalino by LT. By LTI. Someone... ba tayo? Ay, ano ba sa'yo, Chase? Agree ka ba sa amin? Na. Yung definition namin ng matalino? Yun nga, hindi para sa akin, hindi kasi ako academically inclined eh. Kaya, sabi mo lang, tol, gago ka, kaklase kita, tangina mo. Baka hindi ka top 1, tol, pero top 5, ganun. Gago, kasama ko sa talino, tol. Ginagamit ko lang yung mga nasa paligid ko. Pero hindi ka kasing academically inclined nila, ganun. Hindi. Ako, pero kasi top 1 naman yun eh. Parang... Pagkakaintindi ko kasi sa academically inclined, hindi lang yung basta top 1, yung alam mo yung certain topics about sa mga important things sa academics. Na-understood mo talaga yung topic, ganun, hindi mo lang na-memorize. Na-apply mo pa? Yung parang kapag yung academically inclined ka, hindi ka... Pag nag-usap tayo about sa biology ng tao, nagigets mo pag sinabi ko kagad yung skull, ganun. Pero hindi yun hindi ganun Di ba dito yung part, ito yung mandible, yung mga ganun. Dito yung saan ba yung cranium, ito yung cranium. Yung mga ganun, parang academically inclined ka, pero di ka top 1. Parang sa bagay tol, tama. Inclined ka sa ACADS, kunwari alam mo yung mga general na ginagamit ng mga tao sa yun yung equations, mga ganun pre. Yun yung pinapoint ko. Meron yung di ba? Yung hierarchy of needs? Na intelligence. Hindi na. Basta about sa academic. Di ba nasa mababa yung okay na yun. Memorization. Okay na yun, no? Okay na yun? Tuloy ko na lang yung sinabi ko kasi alam ko naman kung saan naputol. Ano? Binabakapan mo ata yung sinasabi niya hindi siya academically inclined? Oo. Ano ba? Hindi, nasabi ko na. Tapos doon na lang sa last na naputol. Yung katulad nung alam niya yung general na ginagamit na equation kapag ganitong may quadratic. Alam niya, pero hindi siya naging top 1. Inclined siya pero sa academically. Alam niya yung mga ganon. Parang yun yung pagkakaintindi ko kapag sinabing academically inclined na tao. Oo. Mga top 10 to 1. Gano'n. 1 to 10. Hindi naman ako top 10, pre, gagi. Kasi kung kausapin mo ako sa general, kunwari sa subject ng philosophy, kausapin mo ka about dyan na generally, may masasabi ako at may natatandaan pa ako na Hindi naman ako top 10. Naalala mo yung sinabi mo sa akin dati na na tingin ko kahit sa course mo ilagay kung siseryosohin ko kaya ko, sabi ni Pin dati. Tapos sabi ko, tapos
hindi ko kinontra, believe ako, oo, parang ganun. Na-master mo na din pala yung ganung klaseng confidence, tol. Hindi mo lang napapansin siguro, paminsan-minsan. Hindi ko nga alam kung bakit mo nasabi. Hindi ko rin alam. Bakit, pre? Paano mo nasabing ganun? Hindi, nung sinabi mo yun, hindi ako kontra eh. Kasi, alam ko, di ba yun yung sinasabi mong hindi mo alam dati? Yung, pag sinasabi ko, pag magaling ako, talaga magaling ako, walang ko kontra. Tapos, nasabi mo na rin pala yun dati. O nga, totoo, matalino ka talaga sa ACADS, no? Pag, tingin ko kahit anong kunin mo, kahit maglo ka, magdoktor ka, o kung ano man, tingin ko kayang-kaya mo tol eh. Pre, naalala ko nung 4th year kami, sila naglalaban nung top 1 eh. Cream of the crop, tol. Dalawa nga yung top 1 dun eh, na naglalaban eh. Tapos nakikisingit ako kasi kinakalaban ko yung dalawa. Pero trip-trip lang. Trip-trip lang. May naalala ko na dun sa yung set ko ngayon, baby ko, napag-usapan na rin ng pala namin yan. Kasi siya, top 1 din siya. Academically inclined nga. Pero basta ang conclusion nun, sabi ko kasi, mas matalino naman ako sa'yo eh. Tapos sinabi ko na yung about dun. Pero ang tingin niya, mas matalino siya? Hindi. Matagal na lang, parang, alam niyo, yung sa way of life nga, dahil sa thinking natin, ganun. Yung, i-guide ko siya, pero sa academics lang siya magaling, ganun. Pero sa buong, ako yung nag-ano, syempre, nag-lead yung relationship ko, kung anong gagawin, ganun. Kaya, na-accept naman niya yun, no? Alam niya na agad. Unang tingin pa lang niya. Alam na niya. Kaya nagustuhan kasi mas matalino ako sa kanya. Pinut mo siya sa place niya, parang gano'n. Pre, mas napapansin ko nga yung sinabi mong yung level of confidence, pre. Parang mas pinapansin ko lang ngayon, pero dati meron na din. Meron na din dati. Paminsan-minsan pumipitik, no? Kasi, ngayon mas pinapansin ko na yung kapag may sinabi ako, tas hindi siya kumukontra pero inaasar niya ako. Kasi alam mong tama ako, sasabihin ko. Alam mong tama ako, kaya lang kaya mo pinagbumukhang katawa-tawa kasi na hindi ka sanay na alam nila yung strengths nila. Sa ibang tao ganun. Kasi ang mas madalas mo nakikita yung mga nagpapahumble kasi hindi naman talaga sila sobrang maalam at alam na alam yung ganun. Kaya parang sanay ka sa pa-humble at saka nagha-humble-humblean. Yung mga ganun. Kasi yun yung normal eh. Ngayon ka lang nakamit ng parang alam niya yung sinasabi niya kaya ginagawa mong katawa-tawa pero deep inside alam mong totoo yung sinasabi ko. Nag-agree din siya. Oo nga. Alam ko. Parang pag si Floyd Mayweather, tol, daming opinion dun, sabi mayabang daw eh. Pero para saan, hindi siya mayabang. Pero totoo naman kasi yung mga sinasabi niya. Hindi siya mayabang. Ano yun? Honest lang yun. Honest lang, oo. Sabi niyang TBE siya, the best ever. Pwede rin naman talaga eh. Arguably siya din eh, no? Oo naman na. 50-0 ba? 51 although yung mga boxing experts hindi wala pa siyang talo. Although yung mga boxing experts hindi nila masyadong binibase sa win-lose record. Tinitignan din nila yung strat, yung overall na ginagawa mo sa boxing. Parang kunyari yung 8 division na pagja-jump ni Pacquiao, ganun. Pero kahit na tingnan mo sa overall, gago, magaling si Mayweather. Hindi niya nilabanan si Pacquiao nung prime niya eh. Pero magaling pa rin siya. Pero magaling siya talaga. Bakit? Matalino siya, pre. Para hindi magkabahin. Matalino nga siya. Matalino siya talaga. Di ba? Inantay niyang malaos, no? The best ever pa rin siya. TBE siya. Yun pa rin yung pinaka, TBE. Kaya pag sasabihin niya sa harap mo yun, the best ever ako. Alam namin. Parang diba? Kaya nung sinabi mo yun, sinabi mong, tingin ko kaya ko lahat ng course eh. Sabi mo, alam ko yun. Sabi ko sa isip. Gets. Parang gano'n. So, ang conclusion natin ay So, wait lang last. May singit ka na naman. Naalala ko kasi may mga klase ako nung high school. Magaling ako sa algebra. Ikaw, ayaw na tinatawanan nila ako, bro. Dahil? Para saan ba? Hindi mo naman magagamit yun. Pagtanda mo, ganun-ganun nila. Grabe lang posible. Baka invento mo lang eh. Pagka may ganun bang tao? Meron. Magaling ka mag-algebra, tatawanan ka? Oo. Parang useless lang. Baka useless yan, sabi mo na, pre. Dito, tinawanan nila ako, bro. Sige. Kasi parang bida-bida ako nun. Ako nagsosolve sa harap. Tinuruan ko yung teacher. Top 1 ka eh. Tapos. Bakit? Totoo naman ah. Hindi ako top 1 nung high school. 2 lang, ganun. 4 ata, ganun. Oo. Tapos, pagtungtong ko nung college, nung parang on-job training kami sa hospital, sabi nung nurse doon,
sige, compute nyo nga itong, gamot. Kung ilan ang ibibigay. Sabi. Try natin, sabi niya. Yung mga klase ko, nagkakamot sila ng ulo. Ba't kailangan mo ba ng algebra doon? Para makumpute mo kailang ML lang? Hindi, merong formula. Na ginagamit ng algebra. Hindi. Na madalas, may formula yung... madalas body to, ratio. Oo, ganun. Tapos kasama din yung ML. Body to weight ratio. ML tapos yung dose ng gamot, ganun. Tapos kung ano ba yung sakit niya. Kung anong, parang ano. Ngayon, ang binigay lang is yung given. Walang formula na binigay. So, paano to? Sabi ko. Ginamitan ko ng algebra, bro. Tapos pinakita ko dun sa, nurse. Paano mo nakuha to? Sabi. Tapos pinakita ko yung formula ko. Ay, nag-algebra ka? Sabi. Stiga. Sabi. Tama, sabi niya, bro. So, ang conclusion, naging creative ako, pre. Oo. Ginamitan ko ng something na alam kong magaling ako sa isang bagay na hindi ako magaling. So, ang conclusion ay ng legal theorists ay matalino. ang definition ng matalino ay someone na capable of using creativity. Inasnap ba? Or yung mga yung kaya mong mag-create ng hindi pa nag-i-exist. Create something that is non-existent in a snap. Kaya din naman hindi in-snap eh. Kaya hindi naman in-snap eh. Basta gano'n na. Kasi pag gano'n, edi may para ka ng... sobrang meron na agad. matatalino din pala yung mga sinungaling. Ayaw. Inasnap po sa creative na Ito yung nangyari kasi nung Oo. Pre, Hindi pa nag-i-exist. Hindi pa nag-i-exist yun. Biglang gagawa ng kwento. Solve agad ng Kahit hindi inasnap. Tama. Tangin. Talino. No. So, academics, talagang Talent yan. Talent yan. Talent, skill, gano'n. Sa memorization. Memorization, sa learning skills, gano'n. Natawa ako dito kagabi kasi nagkakandon ko. Tinatanong niya anong talent ko daw, pre. Sabi ko, ang talent ko yung ako lang. Amazing ako, sabi ko. Tumawa siya, pre. Ano sabi niya? Tumawa ako, bro. Ba't siya tumawa, pre? Tumawa ako kasi parang hindi siya defined. So parang pagtatanungin mo si Bill Gates, anong talent? Wala, amazing ako, sabi. Oo, yun. Sabi niya, talent ako, magaling ako eh. Dami akong talent, parang gano'n. Mga vague kasi, pero... Vague, diba? Siyempre, pero... sa sobrang dami kasi, pre, iisa-isahin ko ba sa'yo, parang gano'n. Wala naman kayong ginagawa. Isa-isahin mo. Matatawa talaga siya. Gago puta. We got all night. Explain mo. Ba't ka na nanalo, Pacquiao? Malakas ako, sabi. Totoo naman. Yun na talaga yun. I'm an amazing boxer. Pero sasabihin niya pa, nag-training ako mula pagkabata, ganun. May mga ganun pa eh. The best si Freddy Roach, ganun. Wala amazing lang talaga. Tama naman. lahat favorite na agad, parang ganun eh. May next topic ba tayo doon? Unang topic pala. Ilan na ba yan? Ilan na yan? 43, pre. Totoo ba? 43? 48 nga eh. Kagi pa na maganda ata. Yan na yung natin para isang episode na yun agad. Yun na yung title. Dagdagan, huwag na yung pangalong episode, yung hanggang doon sa pangalawa. Or hatiin na lang natin sa pangalawa. Dagdag pa tayo isang topic? Or hindi na? Hindi, 2 topics lang. 2 topics lang. May yung isa kamustahan. Tapos, ano ba yung second topic? pag manghihingi ba sa'yo ng advice ang isang friend mo, gano'n, or kung sino man. Bibigyan ba ng advice or makikinig ka? Hindi. Ang hinihingi ba talaga niyan? Advice? Or naghihingi siya ng comfort galing sa'yo? Tsaka paano mo din Hiwalay na atang, yan, sa tingin ko? Tsaka paano mo? Hiwalay isang na episode. mahaba din yan, pre. Okay na yun. Yun lang yung Okay lang naman. Sabagay. Sige, next Mahaba episode, din naman. guys. Ikaw ba? Ito, si Chaser, hindi nagsasalita. May opinion, no? Chaser. Maganda nga eh, para hatiin na. Hatiin na. Isa lang ngayon. Isa lang ngayon. May natutunan kaya sila dun. May natutunan kaya. Nagyabang lang kami ganun. Kaya, flex ko lang algebra ko, no? Ayoko naman magyabang eh. Sorry viewers, ha? Sorry viewers. Hindi, baka natutunan sila dun, bro. Ha? Gamitin mo yung nasa paligid mo. Tsaka feeling ko, dahil dito sa vid, maka-classify na nila yung sarili nila eh. Kung thinker ba sila na matalino. At least may bago, may nuance. May nuance kasi nalaman nila yung thinker, ganun. Na may thinker pala talaga. Yeah, may mga thinker. Oo. Thinker, non-thinker, plus non-thinker na matalino.
May mga non-thinker na Meron bang bobo? tinker na bobo? Meron. Hindi, wala. I-shoot Wala natin meron. yung second episode. Tinker na bobo? Meron. May tinker. Meron. May tinker na bobo, kaya nga sinasabi kong hindi masyadong privilege maging May tinker. close nga tayo na Oo nga, ganun. sabihin ko pa lang sana eh. Talaga, sino? Matalino siya na nag-iisip siya ng Parang complex yung iniisip niya pero pag pinasok mo, mababaw pala. Mababaw pala. I mean, mali, Hindi ganun. naman mababaw pero mali. Delusional. Mm. Delusions yung... Kilala ko, hindi ko kilala. Kilala Kilala natin, mo ka. bro. Kilala mo. Mamaya, after Sakit sa nito. ulo. Ay, oo, may ganun. May ganun nga talaga. Meron. Siya na yun. Thinker siya. Ang nag-iisip talaga. Oo, Pero tinker siya. Delusions yung mga iniisip niya. Pero nag-iisip talaga siya. Nag-iisip. Matalino. Mm. Kasi di ka pwedeng maging di ka pwedeng maging bobo tapos Mag-shoot pa ba tayo ng second Oh, episode? Second episode? Para dalawa yung upload natin. Oo. Yun na, legal Oh, theories. kasi may gagawin tayo. Theories. Bye. We Way out. out. Yeah. Ano ba yan? Hindi dyan. Gusto ko lang ng outro. Gusto mo lang na outro. Hindi rin to eh.